Ganyan ang mga lingwahe, mga kababayan ni Amy Marcos. Talagang masyadong malakas ang impluensya ng gutter politics ng mga Duterte sa kanya, pati sa kanyang pananalita, pang kalye na po at pang kanal. Di ba po? Walang ganyan po ang ganyang mga kapatid na uri ng pananalita. Si President Bongbong Marcos, disente. Di mo maringgan ang ganyang uri ng mga gutter, utterances. Si Irene Marcos, mga kababayan, lalo na si Irene Marcos, disente. Di tulad mga kababayan ni Amy Marcos, palingkira. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na si Senator Amy Marcos sa pagbuking ni Ping Lacson na si Amy Marcos daw may allocable sa 2025 budget amounting to 2.5 billion pesos. Yan Sabi ni Ping Lacson, pag nasa glass house ka, huwag kang mambato. Sige, daldal niya Amy Marcos. Mabuti kung malinis siya. May tinatago din pala. Mga kababayan, sabi ka dito sa amin, may ikim-ikim. Na bata. May nakatagong baho, sumingaw, pinasingaw mga kababayan ni Ping Lacson. Ayan Sabi ni Ping Lacson, may 2.5 billion allocable sa 2025 NEP at tahimik na tahimik sa bicameral meeting kung saan pinagdebatihan ng 2026 budget. 2025 NEP pala, yung allocables. Mali yung unang report. Yung kahapon na nabasa natin. Hindi ako may mali Yung report ng media. 2026 budget yung nakalagay. But anyway, importante. Koreksyon na natin. Ito, mula na mismo sa bibig ni Ping Lacson, 2025 budget. Ayan Pero tahimik niya sa bicameral meeting kung saan pinagdebatihan ang 2026 budget, pero ngayon, puro tuligsa at kritisismo ang naririnig mula kay Senator Amy Marcos. Ito ang naging binigyang diin ni Ping Lacson matapos niyang ituro ang 2.5 bilyong halaga ng allocables na iniugnay kay Senator Maria Imelda Josefa Remedios. Si Ping Lacson, pinangalanan yung buong pangalan ni Amy talaga minention. Senator Maria Imelda Josefa Remedios Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program. Gayon din ang pananahimik nito ukol sa sinasabing giniling o pork habang tinatalakay ang 2026 budget bill sa Bicameral Conference Committee. Sabi ni Ping Lacson, si Amy may allocables. Kung ganyan, siya ang nag-iingay. Kinikriticize niya ang budget sa 2026. Sinasabi niya, may tadtad ng pork. May giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya ang may pork. So wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-raise ng issue? Nang nasa BICAM siya, natadtad ng pork ito. Wala tayong narinig sa kanya pero nandun siya sa BICAM. Sino palpal po, mga kababayan ni Ping Lacson? Kasi sige daldal ni Amy Marcos sa media, sige pa interview. Binanatan pa si Ping Lacson sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control na may pinipili lang daw mga kababayan yung isasabit. Bakit daw mga senador, hindi si Ping Lacson, hindi si Martin Romualdez? Sabi ni Ping Lacson, lahat naman niya kayo binibigyan namin ng pagkakataon na magtanong. Ngayon, ang problema niya, wala mang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. Ang gusto niya ay i-diin si Martin Romualdez yung kanyang pinsan. Tulad mga kababayan ng pag-diin ni Marcoleta na kalyado niya sa
Senado. Gamit mga kababayan yung testimony ni Gutesa. Si Orly Gutesa po, bumaliktad na raw. Ito yung reaction ni Amy Marcos. Oh. Itinaon pa talagang inisin ako habang nagpaparlor. Naku ha, doon ka sa far away. Yang ang post niya bilang sagot kay Ping Lacson. Pang-showbiz itong mga dialogue ni Amy Marcos. Oh. Sagot ni Senator Amy Marcos sa mga hanas ni Senator Ping. Gigil yarn, baka makipagsabunutan. Sabi niya. Senator Amy Marcos, opisyal na payag tungkol sa mga hanas ni Senator Ping Lacson sa wish list ko na nananatiling wish na lang. Medyo nakakatawa siya. Di niya alam na lahat na yan ay wish list na binigay sa DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming mga oposisyon lahat FLR o for later release, kaya ni isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat, nila Bungo, Bato at Robin. At malay ko ba sa allocables ng admin sa aming dalawa, hindi ako ang abogada ng Malacanang. Parang masyadong gigil itong si Senator Ping Lacson sa akin. Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. Ganyan ang mga lingwahe, mga kababayan ni Amy Marcos. Talagang masyadong malakas ang impluensya ng gutter politics ng mga Duterte sa kanya. Pati sa kanyang pananalita, pang kalye na po at pang kanal. Di ba po? Walang ganyan po ang ganyang mga kapatid na uri ng pananalita. Si President Bongbong Marcos, Vicente. Di mo maringgan ng ganyang uri ng mga gutter, utterances. Si Irene Marcos, mga kababayan, lalo na si Irene Marcos, decente. Di tulad mga kababayan ni Amy Marcos, palingkira. Ang mga lumalabas sa bibig niya, galing sa kanal, pang palingki, kanal ng palingki, malangsa, mabaho. Naulakitan po, nahawa ng masasamang ugali ng mga Duterte. Ngayon sarili niyang kapatid, pamilya, pinagkanulo na, kasal ng kanyang anak, mga kababayan sa Cebu. Hindi pinapansin si Irene Marcos na kapatid niya na nandun. Buting at pumunta pa. Pati si Bini, yung anak ng ating Pangulo, hindi pinapansin po. Nilalampasan ng kanyang mga paningin. Hindi man siguro yun in-invite. Baka nag-invite po yung kanyang anak. Siyempre, kahit nag-aawa yung pamilya, hindi man damay yung mga pamangkin, hindi man nangingialam talaga. Magbabarkada pa rin mga kababayan, pinatrato pa rin pamilya, magpinsan, yung mga magpipinsan. Other than si Amy Marcos, na pinagkanulo na yung kanyang kapatid. Ang sama, mga kababayan. Galit na galit si Amy Marcos kay Ping Lacson. Gusto kasi isabit ni Ping Lacson si Martin Romualdez. Isabi ni Ping Lacson, sa interview ng DCWB kay Ping Lacson kahapon, mga kababayan, sabi ni Ping, sa katunayan, nabanggit nga ni Speaker Romualdez, o si Speaker Romualdez, pero wala namang magagawa ang Senate Blue Ribbon Committee kasi di ba sinabi ko kung saan kami dadalhin ng ebidensya, doon kami pupunta. Wala naman talagang direktang nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Sergeant Gutesa. Hindi ko alam kung sinong sinasabi niyang nagbabawal. Ako ba yon? Or Malacanang ba? Nagbawal? Na hindi naman totoo? Gumagawa-gawa ng kwento, mga kababayan, si Amy Marcos. Nandun siya, pwede siyang magtanong. At kung may ebidensya siya, mga kababayan, laban sa kanyang pinsan, ipresenta niya. O mismo siya mag-initiate ng pag-file ng kaso laban kay Martin Romualdez base sa ebidensyang hawak niya at isama niya yung affidavit na piki yung notaryo na present ni Gutesa sa Senado. Di isama niya. Bakit hindi niya gawin?
O di ba? Kasi ang gusto niya, lahat man lang propaganda, siraan yung kanyang pinsan. Kasi sa tingin natin mga kababayan, insecure masyado si Amy Marcos kay Martin Romualdez. Baka kasi tumakbo si Martin sa pagkapangulo. So hindi na po Marcos, kundi Romualdez yung apelyido naman niya, Romualdez sa nanay. Ano man problema niya? Kaya lang siguro, ang gusto niya siya. O si Sarang muna, tapos siya, Vice Presidente. And later on, siya. At Vice Presidente na naman sila yung magpapalit-palit, yung ginagawa sa Davao. Nasira yung mga plano niya nang biglang sumikat si Martin Romualdez. Kaya gusto niyang idiin. Kung gusto mong idiin, idiin mo. Kasuhan mo. Gusto mong gamitin yung Senado. Hindi man mangyayari yon kasi ang chairman ng Committee on Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson, fair si Ping. Walang agenda sa politika si Ping. Hindi na nga sana tatakbo si Ping, kaya lang nakumbinsi na tumakbo under alyansa. Pero independent pa rin na mag-isip mga kababayan si Ping Lacson. Hindi nagpapadikta kahit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man po walang laman yung mga testimony ni Gutesa. Yan wala naman talagang direktang nag-implicate kay Speaker Martin Romualdez kundi si Gutesa. Hindi ko alam sinong sinasabi niyang nagbabawal. Ako ba yon? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi naman totoo? Kasi kung may pressure, kilala naman ninyo ako. Hindi ako yung maimpluwensyahan kung sasabihin niya na huwag nang idawit si former Speaker Martin Romualdez. Si Gutesa naman, nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ, sa Ombudsman or sa ICI, pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon, at ito'y sinumpaan niya rin at inaffirm niya ang kanyang tinestify sa Senado. Doon niya i-implicate si Speaker Romualdez at si Saldico at kung sino pa. Di sana buhay na buhay yung kaso against Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tas nawala na siyang parang bula. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Di ba? Basag na basag yung propaganda ni Amy Marcos. Lahat lang po na paninira sila. Laban sa ating Pangulo, ang nakakalungkot, kasama sa naninira si Amy. Galit siya kay Martin Romualdez kasi tingin niya paborito si Martin Romualdez ng ating Pangulo. Laging kasama sa abroad. Dati nung speaker pa. Di ba po? Sabi ni Ping Lacson, wala man anyang solidong ebidensya laban kay Martin Romualdez. So sabi dito sa balita, Marcos characterized the investigation as moro-moro, arguing that the lack of any formal case against Sir Cousin Romualdez spoke for itself. Lacson underscored that no witness has directly implicated the former speaker except one individual whose testimony has not been substantiated. Si Gutesa nga po. Ano kayo ngayon? Diba? Basag na basag mga kababayan ang mga propaganda ni Amy Marcos. Binabanatan niya si Ping Lacson. Biglang bumuelta si Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, huwag ka anyang mangbato. Pag nasa bahay kang pag nasa glass house ka niya, huwag kang mambato. In-expose yung 2.5 billion niyang allocables. Diba? Mga kababayan? Ito na lang yung naging mga payag ni Amy Marcos, pang showbiz. Gigilyard, baka makipagsabunutan. Wala na po. Kinain na po ng kabulukan si nabulok na pong politiko si Amy Marcos. Tuluyan ng nabulok. Malayo kay PBBM at saka kay Irene Marcos. Baka makumbinsi si Irene Marcos tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Matunaw si... Yun naman talaga po ang pattern. Yung mga nagna-number 1 sa survey, talo pag actual election sa pagkapangulo. Sigurado mag-iiyakan po yung mga DDS. Wala na. So yun lang po, mga kababayan, yung short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.